Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3306. Wala pang isang araw, ang balita kung paano tinulungan ng Diyosa ng liwanag ang Day-Rise Principality na lumabag sa Soaring Eagle Fort na kumalat sa buong Roland Continent. Sa isang iglap, malaking presyon ang sumaklaw sa iba pang 5 mga pamunuan. Tila ang Diyosa ng liwanag ang nag-aalaga ng labis sa Day-Rise Principality. Sa kasong yun, paano makikipaglaban ang iba pang mga pamunuan? Sa kabilang panig, sa manor ng pamilya Damien sa Pearl City. Ang panahon sa araw na yun ay madilim, tulad ng kung ano ang naramdaman ng lahat sa pamilyang Damien. Ang libing ni Damien ay ginanap sa araw na yun, ang manor sa bulwagan ng pamilya Damien ay puno ng mga puting bulaklak, at may daan-daang mga panauhin na nagdadalamhati. Si Damien ay kagalang-galang na figura sa lungsod ng Pearl City, ang lahat ng mga kilalang pamilya sa lungsod ng Pearl City ay dumalo sa kanyang libing, kahit ang alkalde ay naroon. Si Daryl ay suot ang kanyang long-sleeved shirt habang nakatayo siya sa harap ng kristal na higaan sa gitna ng bulwagan. Tahimik siyang tumayo na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha at isang bandang nagdadalamhati na nakabalot sa kanyang lupi. Matapos gumawa ng isang eksena sa pangunahing dambana ng All-Being Sect, natagpuan agad ni Daryl si Olenna. Hiniling niya sa kanya na subaybayan kung nasaan si Molek, at sa parehong oras, upang subaybayan ang punot-dulo sa likod ng pagpatay kay Damien. Lumipas ang isang araw mula pa noon at wala pa ring balita mula kay Olenna. Sa tabi ni Daryl, si Lolita ay nasa isang mahabang itim na damit, pula ang kanyang mga mata mula sa pag-iyak, at nakakaawa ang kanyang itsura. Ang mga panauhin ay tumayo sa paligid ng kristal na kabaong at nagdadalamhati, ang kapaligiran sa buong bulwagan ay madilim. Pitter-patter, maya-maya ang pintuan ng bulwagan ay itinulak na paawang, at maraming mga figura ang lumakad ng mabilis. Ang pinuno ng pangkat ay nagsuot ng kawalang interes sa kanyang mukha, ngunit may pagmamataas sa kanyang mga mata. Si Grady, lahat ay nababaliw nang makita nila si Grady, bakit nandoon ang master ng pamilya McLaren? Sinadya ni Grady na magdulot ng isang eksena sa panahon ng kasal ni Lolita at Daryl, at binugbog siya ni Daryl. Pagkatapos nito, ang pamilyang McLaren ay lumayo pa sa mga proyektong pinagtatrabahuhan nila sa pamilyang Damien. Ang pamilyang McLaren at ang pamilya Damien ay walang kinalaman sa bawat isa mula noon. Grady, sa wakas, si Lolita ang unang nakabawi, malamig niyang sinabi kay Grady, "Ano ang ginagawa mo rito?" "Hay," napabuntong hininga si Grady at sinabi ng mapagpanggap, "Lolita, kahit na ang aming dalawang pamilya ay hindi na nakikipagtulungan sa proyekto at negosyo. Magkaibigan pa rin kami minsan, biglang namatay si Master Damien, malibang gusto kong dumalo sa kanyang libing." Si Lolita ay nawala ng mga salita kay Grady, dumalo sa libing. Humakbang si Daryl at sumulyap kay Grady, "Sa palagay ko narito ka para sa iba pang layunin, tama ba?" Kinokontrol ni Daryl ang kanyang galit. Ang pagkamatay ni Damien ay kainahinala. Kahit na hindi niya mahanap ang punot-dulo sa All-Being Sect, hindi mahirap para kay Daryl na hulaan na si Grady ay marahil ang nag-upa sa mamamatay tao. Tsaka si Grady ay nagdusa ng malaki sa panahong yun dahil kay Daryl. Nagalit si Grady, "Anong ibig mong sabihin?" Ngumisi si Daryl at tinanong si Grady, "Isang hukbo ng mamamatay tao ang pumatay kay Master Damien. Nalaman ko na ang mamamatay tao ay mula sa bagong grupo na All-Being Sect, siguro ay kasangkot ka." "Ha?" Ang lahat ng mga panauhin ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Grady, ilang araw na ang nakalilipas. Ang balita ay naglakbay sa Pearl City na ang pamilya McLaren ay umatras mula sa maraming mga negosyo at proyekto na kanilang pinagtatrabahuhan sa pamilyang Damien. Ang pamilyang McLaren ay nakaranas ng malaking pagkawala mula sa desisyon, at pagkatapos ay namatay si Damien. Ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ay nagtaas ng hinala, ang tingin ni Grady ay hindi komportable sa ilalim ng pagsisiyasat ng lahat, at pagkatapos ay siya ay nanligaw. "Daryl, ako ang sinisisi mo sa lahat ng nagawa mo, hindi ako makapaniwala."
Habang nagsasalita si Grady, tumingin siya sa paligid at sumigaw, "Lahat kayo narito ako para sa libing ni Master Damien at para rin ilantad ang mga tunay na kulay ni Daryl, siya ang pumatay kay Master Damien." Wow, gumawa ng anunsyo si Grady, at ang mga tagapakinig ay naguguluhan, lahat ay nag-usap at nagtalakay ng sabay-sabay. Kabanata 3307, sinabi ba niya na pinatay ni Daryl si Master Damien? Nagalit si Daryl, "Inakusahan pa niya ako kahit na siya ang kriminal." Pagalit na umiling si Lolita, sumigaw siya kay Grady, "Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon dito." Paano papatayin ni Daryl si Lolo? Sa mga nagdaang araw unti-unting nakilala ni Lolita si Daryl ng mas mabuti. Tiyak na si Daryl ay isang matuwid na tao, siya ay tiyak na hindi isang kasuklam-suklam na tao. Si Grady ay humalakhak at sinabi, "Lolita, niloko ka lang niya. Naaalala mo ba ang oras na inagaw ka ni Maverick?" Lahat ng ito ay binalak niya at ni Maverick, nais niyang mapasaya ka sa piling niya. Pagkatapos pumalakpak si Grady, at isang lalaki kaagad na pumasok sa bulwagan. Ang lalaki ay nasa 25 hanggang 26 na taong gulang, siya ay may hindi kaaya-ayang peklat sa kanyang noo at mukha itong mabangis. Gayunpaman, siya ay masigasig at pinigilan sa sarili noon. Siya ang dating tauhan ni Maverick na si Amos. Nakuha ni Amos ang pansin ng lahat, natigilan si Daryl. Ang taong yun ay tila isang dating tauhan ni Maverick, bakit kasama niya si Grady? Lahat kayo, ang taong ito ay ang nakakahamak na tauhan ni Maverick. Maaari niyang ipaliwanag ang higit pa tungkol sa totoong sitwasyon, ngumisi si Grady, sinasabi ni Grady ang totoo. Tinuro ni Amos si Daryl at umungol, "Ito siya, narinig ko gamit ang aking sariling mga tainga." Sinabi niya sa aking boss na si Maverick. Nanais niyang kontrolin ang buong pamilya Damien, ngunit si Master Damien ang kanyang pinakamalaking kalsada at ang unang bagay na kailangan niyang tanggalin. Pagkatapos nito, nakipagsabuatan siya kay Maverick at inagaw si Binibining Lolita, upang maaari siyang kumilos tulad ng isang bayani at iligtas ang kagandahan upang makuha ang tuwala ni Binibining Lolita. Ang mga bagay ay gagana ng maayos, sa sandaling patay na si Master Damien at makuha niya ang tiwala ni Binibining Lolita. Wala na siyang puproblemahin pa, seryoso na sabi ni Amos, "Wow." Ang mga tao sa buong bulwagan ay agad na nagkagulo, lahat ay nasisilaw ang galit kay Daryl. Si Grady ay mukhang walang pakialam ngunit masaya ang kanyang kalooban. Kalahating araw na nakalilipas, gumamit si Grady ng maraming pera upang bilhin ang katahimikan ni Amos at ginawang paninirang puri niya kay Daryl. Masaya siyang makita na maayos ang kanyang plano, "Ikaw." Nang inig si Lolita at lumingon upang tumingin kay Daryl, "Daryl, totoo ba yun?" Naging sabik si Daryl, umiling-iling siya at sinabing, "Huwag makinig sa walang kabuluhan na yon." Bamalat ang galit ni Daryl, hindi niya inaasahan na makukuha ni Grady ang tauhan ni Maverick upang gawin ang paninirang puri sa publiko. Walang kabuluhan, si Grady ay nagbagsak ng isang matuwid at galit na hitsura habang tinuro niya si Daryl at sumigaw. "Hindi lamang nais mong kontrolin ang pamilyang Damien, sobrang ambisyoso mo na makita ang pamilyang McLaren." Kinuha ni Grady ang isang nakasulat na sulat at sinabi sa mga tao sa paligid niya. Matapos mag-away sina Daryl at Maverick, inagaw nila ako at pinilit akong magsulat ng isang sulat na sinabi na ang pamilya McLaren ay susuko sa lahat ng mga proyekto at negosyo na mayroon kami sa pamilyang Damien. Maaari ring magpatotoo si Amos tungkol doon, "Oo." Tumango si Amos, "Nandoon ako, nung oras na yon." Si Daryl at ang aking boss, si Maverick, ang pumilit kay Master McLaren na isulat ang sulat na yon. "Aba, gumana ang plano mo." Galit na galit si Daryl, kaya't sumulyap siya kay Grady, "Grady, ano, ka talaga no? Minaliit kita, ngunit hayaan mong sabihin ko sa'yo na hindi ka makakatakas mula sa bahagi na iyong nilalaro sa pagkamatay ni Master Damien." Sa oras na yun, sigurado si Daryl na kumuha si Grady ng tao upang patayin si Master Damien. Kung hindi man, hindi niya sinasadya na suran ang kanyang sarili, slap. Nang walang babala, si Lolita na katabi ni Daryl, ay biglang nagtaas ng kamay at sinampal si Daryl sa mukha. Daryl, nang inig si Lolita sa galit, napuno ng puot at kalungkutan ang kanyang mga mata. "Pinagamot ka ng aking lolo, at gayon pa man ginawa mo yun sa kanya, bakit?" Halos magwala si Lolita habang umuugong kay Daryl,
Hindi niya nais na paniwalaan ang mga sinabi ni Grady, ngunit maaari ba itong isang gawa-gawa na kasinungalingan kung ang tauhan ni Maverick ay sumulong upang magpatutuo laban kay Daryl? Kabanata 3308. Hinawakan ni Daryl ang kanyang pisngi at sinulyapan si Lolita ng isang nahihirapang itsura sa kanyang mukha, mukhang maasim at mapait ang kanyang mukha. Naisip niya na may tiwala siya kay Lolita, ngunit nagtaka siya na naniniwala siya kay Grady. Pagkatapos ng lahat, si Lolita ay hindi nagkaroon ng maraming karanasan sa buhay at walang imik. Si Seth ang alkalde ng lungsod ng Pearl City, ay hindi na itumaten siya, pinalo niya ang kanyang palad sa mesa at biglang tumayo. Pagkatapos, itinuro niya si Daryl at sumigaw, "Daryl, halos lahat tayo ay nalinlang, ang lungsod ng Pearl ay isang nilinang at sibilisadong lungsod. Nakakahiya na mayroon kaming isang tarantado na katulad mo rito. Dalhin ninyo si Daryl at ipadala siya para sa isang pagsubok. Tama yan, hindi na kailangang magpakita ng awa sa isang yan, nararapat siyang mamatay." Sa isang iglap, ang lahat ng mga panauhin sa paligid ay nagtuturo at nagmumura kay Daryl. Mahigpit na kinuyam ang kanyang kamao sa galit na mukha ng mga tao. Nakatuon ang kanyang tingin kay Grady, "Grady, mas alam mong mabuti ang katotohanan. Sa palagay mo maaari mong takpan ng iyong nakakahamak na kilos sa lahat ng mga kasinungalingan na ito. Hahanapin ko ang hustisya para sa pagkamatay ni Master Damien, na puno na si Daryl." Naalala niya kung paano siya tinulungan ni Master Damien, at ang galit sa kanyang puso ay dumaan sa lahat ng hangganan, Daryl. Sa isang pamamagitan ng isang mayabang na pagtingin sa kanyang mukha, sinabi ni Grady kay Daryl, "Hindi ka pa ba susuko sa iyong pagkatalo? Ang tauhan ni Maverick ay nagpapahayag ng katotohanan, sa palagay ko ay dapat sumuko ka na lang. Bilang isang walang gaanong halaga na tao, mapalad ka na halos maging manugang ka ni Damien. Gayunpaman, nabulag ka sa kasakiman at pagiging makasarili, nais mong sakupin ang pag-aari ng pamilyang Damien, at nakipag-away ka sa tauhan ni Maverick upang patayin si Master Damien. Ang isang masamang tao na tulad mo ay dapat na tamaan ng kidlat." Si Grady ay mukhang mapait nang sinabi niya ang tungkol doon. Kinabahan siya na harapin ang galit ni Daryl, ngunit natagpuan niya muli ang lakas ng loob ng paalalahanan siya ng maraming tao ang naroroon, kasama na ang alkalde. Namula ang mga mata ni Daryl nang marinig niya ang akusasyon ni Grady, lumapit siya kay Grady, "Tumigil ka, anong ginagawa mo?" Nang inig si Grady habang pinagmamasdan ang galit ni Daryl, lumapit siya, at nanginginig ang kanyang tinig, nakakatakot yun. Ang ekspresyon ni Daryl ay tulad ng isang demonyo, ito ay labis na nakakatakot, slap. Hindi nag-aksaya si Daryl ng oras sa pakikipag-usap na walang kabuluhan. Sinampal niya si Grady na matigas sa buong mukha ng buong lakas, umungol si Grady, at lumipad siya sa labas ng bulwagan at mabigat na lumapag sa lupa. Puff, umubo ng dugo si Grady, bago tumayo si Grady, nauna na rin si Daryl. Itinaas niya ang kanang kamay at sinampal si Grady ng paulit-ulit sa mga pisngi. Slap, 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 natigilan ang lahat sa patuloy na malutong na tunog. Nagulat sila na matapang na kumilos si Daryl laban kay Grady sa publiko. Marami sa mga kalalakihan ni Grady ang nais na magmadali upang tulungan siya, ngunit pinangunahan sila ng kaba na naramdaman nila ang nakakatakot na aura mula sa katawan ni Daryl. "Paano mo ako sinaktan? Sobrang patay ka sa akin," naramdaman ni Grady na napahiya ng paulit-ulit na sampal sa kanyang mukha ni Daryl. Umungol siya at nais na bumangon, gayunpaman, hindi siya pinagbigyan ni Daryl ng anumang pagkakataon na gawin iyon. Matapos ang tila walang hanggan at hindi mabilang na mga sampal, namaga ang mukha ni Grady nang sa wakas ay tumigil si Daryl. "Ginagarantihan ko na ang pagkamatay ni Damien ay walang kinalaman sa akin." Sumulyap si Daryl sa paligid ng karamihan at sinabi ng malamig, "Si Master Damien ay mabuti sa akin, tatanggapin ko ang parusa kung ako ang pumatay sa kanya." Totoo na pinilit ko si Grady na isulat ang sulat na yon, ngunit ginawa ko yon upang matulungan ko ang pamilya Damien na limasin ang anumang potensyal na banta. Para naman sa tauhan ni Maverick na inakusahan ako ng pakikipagtalo kay Maverick, iyon ay isang panig na kwento. Paano ka makapaniwala sa sinabi niya? Ang mga salita ni Daryl ay gumawa ng maraming kahulugan. Tahimik ang bulwagan, ang buong manor ng pamilya Damien ay nasa isang estado ng katahimikan, lahat ay walang nagsasalita, Daryl.
Kabanata 3309. Matapos ang higit sa 10 segundo ng kumpletong katahimikan sa bulwagan, ang alkalde ng lungsod ng Pearl City na si Seth, sa wakas ay dahan-daang lumabas. Sinubukan niyang lumitaw ang pagpapataw, umupo ka sa isang pagsubok dahil iginiit mo na rin naman na wala kang kasalanan. Tapos ay hinimas ni Seth ang kanyang kamay, mga gwardya ibaba niyo siya. Ilagay siya sa bilangguan para sa isang pampublikong pagsubok bukas. Hay, narinig ni Daryl ang utos at huminga siya ng malalim, tumango siya, maaari akong dumaan sa investigasyon. Ngunit mayroon akong kahilingan, Grady dito ay labis na kainahinala, hiniling ko na pigilan mo rin siya. Galit na galit si Daryl na siraan ako, ngunit ang lahat dito ay tila nalinlang ni Grady. Kahit na ang alkalde ay naiisip na ako ang pumatay. Kahit na anong mangyari, hindi hahayaan ni Daryl na makawala ng ganun lang si Grady, walang katotohanan. Nagalit si Seth, at siya ay nagwika, ikaw ba ang alkalde o ako? Ikaw ang pinakamalaking sospek, ano ang mayroon kay Grady? Si Seth ay nagsuot ng isang solemn na hitsura, ngunit isang bakas ng salungatan at lamig na sumalampak sa kanyang mga mata. Bilang alkalde ng Pearl City, si Seth ay malapit sa lahat ng mga kilalang pamilya sa lungsod, lalo na ang pamilyang McLaren. Si Seth ay nagkaroon ng napakalaking pagpapalitan ng interes sa pamilyang McLaren, kaya paano niya maiiwasan si Grady? Napaatras si Daryl nang marinig niya ang matalim na pagsagot ng alkalde, ngunit mabilis niyang naintindihan ang dahilan sa likod nito. Nasa panig ni Grady ang alkalde, mukhang kasabwat siya kasama ang pamilyang McLaren. Dapat ay inaasahan ko na sa kanya ito maniniwala na maaaring wala siyang maging kapanalig. Maya-maya isang lalaki ang lumabas mula sa karamihan at itinuro si Daryl, pagkatapos, sumigaw siya, ikaw ay isang manugang. Isang tarantado na binubuhay ng iyong asawa, ang lakas ng loob mong makipag-usap sa termino ng alkalde. Ano ka sa tingin mo? Ito ay si Jordan na nagsalita ng may pag-aalipusta. Magkaibigan sina Jordan at Grady, naiinis siya nang masaktan ni Daryl si Grady sa publiko, ngumisi si Daryl at walang sinabi. Lahat ng iba ay pinapuna at kinundi na si Daryl, walang hustisya na ang manugang na lalaki na kagaya niya ay bigla na lang inatake ang master ng pamilya ng McLaren. Ang isang lalaki na tulad niya ay dapat makulong kaagad, ayan yun, kailangan natin maghiganti kay Master Damien. Si Daryl ay tumayo sa lugar, na nahaharap sa pagpuna na itinapon sa kanya sa isang kalmado at binubuo na paraan. Kasabay nito, si Lolita ay tumayo sa tabi sa isang kakaibang itsura sa kanyang kaibig-ibig na mukha. Ang kalungkutan at galit ay ipinakita sa pamamagitan ng kanyang mga mata, tulad ng iba. Naisip din ni Lolita na si Daryl ang pinakamalaking sospek, tumayo si Daryl at tumanggi na aminin ang kanyang kasalanan, na nagalit kay Lolita at nagsisisi. Kung nakilala ko siya ng mas mabuti, hindi ko kailanman sasang-ayon sa ideya ni Lolo na ikasal kay Daryl. Ang pag-igting sa bulwagan ay lumaki, Daryl. Pagtapos, ang isang magiting na figura ay mabilis na lumakad palapit sa kanya. Ito ang kapitan ng mga gwardya si Thea. Nang makarating si Thea kay Daryl, sinabi niya, hindi ka dapat mapilit. Hayaan mong harapin ang alkalde. Bakit hindi mo ginagawa ang sinabi ng alkalde? Panigurado na malalaman ko ang katotohanan bago ka magpatuloy sa pagsubok, tumunog ang pagkabalisa ni Thea. Si Thea ay isang matuwid na tao, at hindi siya kasangkot sa alinman sa mga kilalang pamilya sa lungsod. Sa makatuwid, maaari niyang sabihin ng isang sulyap na ang pagkamatay ni Damien ay puno ng mga pag-aalinlangan, at malinaw na na-frame up ni Grady si Daryl. Gayunpaman, malapit ang alkalde at ang pamilyang McLaren, mas gusto ng alkalde ang pamilyang McLaren nang walang pag-aalinlangan. Sa kasong yun, magdurusa si Daryl kung iginiit niya na humarap sa alkalde. Si Thea at Daryl ay hindi malapit, ngunit kakaiba na hindi gustong maramdaman ni Thea na wala siyang magawa kapag si Daryl ay sinirang puri. Salamat Thea, huminga ng malalim si Daryl at binigyan si Thea na pasasalamat na sinabi niya. Nagpapasalamat ako sa iyong mga iniisip, gayunpaman, sa palagay ko dapat kang lumayo sa bagay na ito. Kahit na wala lang ako, lagi akong naging isang makatuwid na tao, at hindi ako kailanman sumuko sa anumang puwersa. Si Daryl ay tumayo siya ng matatag sa kanyang mga prinsipyo. Kabanata 3310, sabik na hinakbang ni Thea ang kanyang mga paa.
ngunit hindi niya alam kung paano tanggihan si Daryl na nakakumbinsi, matigas ang ulo ni Daryl. Daryl, sobrang lakas ng loob mo, malupit na nagkomento si Seth, tinuro niya si Daryl at pinagsabihan. Malinaw bang nakikipag-usap ka sa buong lungsod ng Pearl City? Humalakhak si Daryl at sinabi, Alkalde, huwag kang gumamit ng alinman sa iyong mga nakakatawa na dahilan upang takutin ako. Kung balak mong protektahan si Grady, sabihin mo ng malakas, Alkalde. Nagpupumigla si Grady na hilahin ang kanyang sarili mula sa lupa. Umungol siya ng mapait, pinahiya ako ni Daryl sa napakaraming tao, at labis na kawalang galang sayo. Dapat kang kumilos kaagad. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap ng walang kabuluhan. Nang walang pag-aatubili, itinuro ni Seth si Daryl at nagbigay ng utos, mga gwardya, ibaba niyo na si Daryl. Peter Patter, di nagtagal ang mga gwardya ay sumugod sa bulwagan, daan-daang ang mga bilang na ito. Ang mga gwardya na iyon ang namamahala sa kaligtasan ng lungsod ng Pearl City, direkta silang nagulat sa alkalde, at lahat sila ay malakas. Sinenyasan ng mga panauhin na tumalikod at gumawa ng paraan para sa mga gwardya, Daryl. Si Seth ay nagsuot ng isang madilim na ekspresyon at sinabi ng malamig kay Daryl. Isuko mo na ang iyong sarili ngayon, gagawin mo ito sa iyong sariling peligro kung maglakas loob kang maglagay ng isang pagtutol. Sumigaw si Thea, Daryl, huminahon ka, huwag kang pabigla-bigla, naiintindihan mo ba? Hay! Huminga si Daryl at tiningnan ng ilang mga daan-daang mga gwardya sa paligid niya. Nagsuot siya ng isang mapagmataas na ekspresyon. Sa palagay mo ba ay sapat na ang isang pangkat ng mga gwardya upang mahuli ako? Wala sa inyo ang makakapigil sa akin kung nais kong umalis. Hindi siya malakas, ngunit kumalat ang kanyang nakakatakot na mensahe sa karamihan. Naalarma ang lahat sa bulwagan nang naramdaman nila ang malakas na aura ni Daryl. Isang malakas na hininga ng aura, sa wakas, gumanti si Grady at tumawa ng sarkastiko. Sinabi mo ba na walang makakapigil sa'yo? Sino ka sa palagay mo? Dalhin niyo siya, ibaba niyo siya ngayon. Si Seth ay masyadong tamad upang makisali sa di matukoy na pag-uusap kaya malakas siyang nag-utos, Boss. Pagkatapos, isinaaktibo ng mga gwardya ang kanilang banal na lakas at mahigpit na gaganapin ang kanilang mahabang saber habang sinisingil nila kay Daryl. Si Daryl ay tumayo roon ng buong kapurihan, ganap na kumalma, ngunit isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dahil gusto mong lumaban, halika kayo rito mga baliw, bang. Isang malakas na hininga ng aura ang sumabog mula sa katawan ni Daryl, at nagkalat ito sa bawat sulok at paligid ng manor. Hinawakan niya ang heavenly halberd, at ang kanyang katawan ay natakpan sa isang madugong lilam ng ilaw. Tumingin siya ng nakakatakot, tulad ng isang slaughter god. Blood Battle 8 Directions, malamig na kumanta si Daryl. Inilibot niya ang kanyang heavenly halberd sa paligid, at isang nakakasilaw na kulay ng dugo na kumalat patungo sa paligid. Boom, 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 sa isang iglap, ang daan-daang mga gwardya ay agad na natakpan sa nakadisilaw na ilaw na may kulay dugo. Maraming sundalo ang sumigaw nang maranasan nila ang nakakatakot na kapangyarihan. Halos 100 sundalo ang nawala sa kanilang lakas ng labanan at nahulog sa isang dagat ng dugo dahil sa nag-iisang atake. Si Seth, Grady, at ang mga panauhin na umatras palayo ay hindi mapigil ang huminga ng malalim sa hangin, natigilan sila. Isa lamang siyang manugang na lalaki, bakit nakakatakot ang kanyang lakas? Ang lakas na pinalabas niya ay naiiba sa banal na lakas. Ano ba talaga ito? Bukod pa ron, anong uri ng sandata ang hawak niya sa kanyang kamay? Ilang sandali, ang pagkabigla at pagdududa ay puno ang isipan ng lahat doon. Tumayo si Lolita doon na nakatitig kay Darfel ng blanco, labis siyang nabigla.